Go So lang. good day everyone. We are here to report our title, What International Human Resources Management IHRM is and how it extend traditional HR principle to meet the needs of global organization. So ano nga ba ang definition ng IHRM? International Human Resource Management involves the application of standard HR practices like recruitment, training, performance, management, and compensation. But on a global scale, this extension is essential to support multinational organizations that operate across different countries. So dito ang goal ng IHRM is to adapt and align HR strategies to a global context. Then, ensuring that business can manage and integrate an international workforce smoothly. This approach helps in aligning global business strategies and maintaining competitiveness across different regions, all while fostering a coherent, efficient work environment. So example dito is yung Japan and Brazil. Bawat bansa ay may sariling batas sa paggawa ng kailangan sundin ang mga kumpanya. Kapag kumuha sila ng empleyado, halimbawa sa Japan, ang mga batas sa paggawa ay maaaring mangailangan ng partikular na protection para sa mga empleyado o magdikta ng mga tiyak na termino para sa mga kontrata. So sa Brazil naman, maaaring may mga patakaran tungkol sa kung paano pinoprotektahan yung mga karapatan ng manggagawa o kung paano dapat ito um, respetuhin. Then, yung HR department ng Tech Solution, yung Tech Solution ay yung company nila. Sila yung kailangan umunawa at sundin yung mga lokal na batas or yung mga cultural or language differences and expectation ng bawat isa. So, dun tayo sa cultural expectation. Iba't iba ang cultural expectations sa bawat bansa pagdating sa work ethics. So, dun nga, sa Japan, mas nagtutuon sila kung gaano ka nakatagal sa isang trabaho, then dun ka nila ipopromote, dun sila nagbe-base kung paano kanila ipopromote sa tagal mo. So sa Germany naman, ano, madalas na may malaking impluensya ang mga labor unions sa mga desisyon sa trabaho, kabilang ang pag-hire, compensation at promotion. Mahalagang maunawa ng mga ibang cultural na ito para sa tech solution upang makipag-recruit at mapanatili ang mga empleyado sa bawat bansa. So next is objectives of IHRM, examining how IHRM contributes to an organization's success, including talent acquisition, cultural adaptability, and competitive advantage. So dito, the first one is talent acquisition and retention. Recruiting and retaining skilled employees worldwide to meet the company's needs in various regions. Gaya nga nasabi ko kanina, yung mga HR department, sila yung nagre-recruit ng mga employee para makuha nila yung or tawag dito, success nila yung kailangan ng isang kumpanya. Then next is Kuya Ivan. Cultural adaptability. Ito po ay kakayahang angkop at maunawaan ang iba pang mga kultura sa loob ng pang-araw-araw na kapaligiran sa tao. At ito rin po ang panghihikayat sa isang kapaligiran na gumagalang at sa ibang pandaigdigang estilo. Dito po pumapasok yung halimbawa ay language learning, kumbaga pag-aral ng lingwahe ng ibang bansa. At pwede rin po dito halimbawa yung mga kasuotan, kumbaga pagrespeto sa ibang lahi. Sa competitive advantage naman po, parang role niya po ay tulungan ang isang kumpanya na kalaguin ang bahagi nito sa market, dagdagan ng profits o kita. Kumbaga, dito po pumapasok yung mga example dito yung dali. Kumbaga, mas murang bilihin, mas madaming tao. Kaya parang always
low price. Kumbaga, mas maraming tao na papasok. Next po. Effective expatriation and repatriation. Napakahalaga po nito sa company kasi makakatulong po ito sa panibagong kaalaman. Pag sinabi naman pong expatriation ay ito po yung pagpapadala ng isang tao upang manirahan at magtrabaho sa ibang bansa, while po sa repatriation po ay pagpapabalik sa sariling bansa pagtapos ng isang international assignment. Kumbaga, ang expatriation po ay global mobility. At ang repatriation naman po ay talent management, legal and ethical compliance. Ito po ay isang konsepto na tumutulong sa mga organisasyon na sila ay gumagana na ayon sa batas at responsable. Pag sinabi naman po na legal compliance, dito po pumapasok ang law, regulation, rules at policies. While naman po sa ethical compliance ay pagsunod sa moral at personal na principle at standard na pag-uugali na gumagabay sa pag-uugali. Scope of IHRM activity covering key functions such as staffing, training, performance management, compensation, and legal compliance. The scope and significance of international human resources management (IHRM) encompass the breadth of HR activity necessary for managing an international workforce and underscore the importance of IHRM in achieving organizational success globally. Ang International Human Resources Management o IHRM ay napapaloob sa iba't ibang aktibidad para sa pamamahala ng isang pandaigdigang workforce. Kabilang dito ang recruitment, pagsasanay, pamamahala, pagganap, legal na pagsunod at pagpapahusay ng cultural na pakikipagtulungan at paghimok sa paglago ng negosyo. The scope of IHRM activity include essential HR function adapted to support an international workforce effectively. Staffing, establish recruitments and placement strategies to select both local employees and expatriates who fit the organization international needs and culture. Ito sa staffing, ito ay pagre-recruit o paglagay ng mga individual sa local at sa international, pagtiyak sa pagkakahanay ng pandaigdigang diskarte at kultura at pagsasaayos sa mga lokal na merkado at batas. Training and development. Implementing training program focus on cultural awareness, language skills, and other competencies to prepare employees for success international assignment. Dito naman sa training and development, ito ay pagsasanay sa IHRM na nagpapabuti sa kamalayan, sa kultura, mga kasanayan sa wika at iba pang mga kakayahan para sa pang-international na trabaho. Naghahanda sa mga empleyado sa nalampasan ang mga pagkakaiba sa kultura, umaangkop sa iba't ibang konteksto at pagbigay ng tagumpay sa pandaigdig. Performance management. Creating performance standards and evaluation methods that are fair and relevant across diverse regions taking into account cultural and contextual factors. Dito naman mga nakapaloob dito yung understand local context and cultures. Cultural sensitivity, recognize the cultural norms and values influence how employees view performance and success. For example, maaaring bigyan diin ng mga individualistic culture ng mga personal na achievements habang ang mga collectivist
cultures ay maaaring unahin ng mga nagawa ng pangkat. And ito pa isang example. Local legal regulatory factors. Consider regional laws and regulations that impact performance management. For example, ang mga bansa o batas sa pagkatrabaho or mga karapatan sa paggawa at mga kasanayan ng pagganap ay maaaring mag-iba ng malaki sa pagitan ng mga bansa. Compensation and benefits. This, designing compensation package that reflect the local cost of living, offer expatriate allowance and include benefits specific to each region, ensuring fairness and competitiveness. Ito isang example. Align compensation with local cost of living. Research local market rates. Dito ay nagko-conduct through market research para mas maintindihan ng mga local. Benchmark ng sweldo. Kabilang dito ang base data ng sweldo para sa mga katulad tungkulin sa loob ng mga region. Adjust for cost of living. Consider the cost of living in each location. For example, ang mga cities na may higher living expenses tulad ng New York o Tokyo ay may mangangailangan na mas mataas na kakayahan o kabayaran kumpara sa mga cities na may mas mababang gastos. And 5. Legal compliance. Ensuring adherence to local labor laws, employment regulations, and ethical standards to reduce legal risk and maintain companies' reputation internationally. Example, understand local laws. Ang iba't ibang bansa ay may iba't ibang batas sa paggawa at mga regulation sa pagkatrabaho. Kabilang ang mga pamantayan sa sahod, mga benefits, working hours, at mga termination procedures. Mahalaga para sa mga company na mas maunawaan at sumunod sa mga regulation. Ito sa bawat jurisdiction and kanilang pagtatakbo o pinapatakbo. And to last, regular audits and training. Conduct regular audits, employment practices to ensure they are up to update with legal changes. Training HR teams managers about local compliance requirements is also crucial for preventing unintentionally violations. Dito ay dapat ini-ensure ng mga employee ang pagkitraining na may kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang masagawa ang kanilang mga tungkulin ng epektibo at sumunod sa mga panloob na patakaran, pamamaraan at pamantayan sa industriya. The significance of international human resource, critical role in helping organizations navigate and succeed in international markets. So number one is supporting international expansion. IHRM provides the expertise needed to establish and manage a workforce across multiple countries, including recruitment, cross-cultural training, and adaptation support. It is enables smooth entry in operational setup in new markets. So, meron akong example dito, ito yung market research analysis, understanding the target country's market, culture, competition, and regulations. This research helps determine demand, customer preferences, and potential barriers. Sa next ng example din nito is yung adapting products and services, changing products or services to match local taste, languages, and cultural preferences and regulatory requirements. So for example din nito, adjusting the product sizes, packaging, or flavors can be critical. And also, setting up local operations, creating supply chains, local offices, or collaborations in the target market. This could be include employing local personnel, establishing production facilities, or collaborating with local distributors to ensure efficient logistic and customer service. So, next is enhancing competitive positioning. Through effective global talent management, IHRM helps
or organization attract and retain top talent worldwide, building a skilled, diverse team that drives innovation in adaptability. This competitive edge is crucial for standing out in global markets. So, para masiguro para masiguro ang operational sustainability sa international, merong mga ano, tawag dito, mahalagang kailangan. So, yun, mga isinasaalang-alang. So, una, pagpapahalaga sa kultura. Mahalaga ang paglikha ng isang team-oriented at pamilya tulad ng kapaligiran sa trabaho na umaayon sa mga Filipino values tulad ng bayanihan upang mapalakas ang pagtutulungan at katapatan ng mga empleyado. Number two, paghikayat at pagpapanatili ng talento. Mahalaga ang pagbibigay ng kompetitibong sweldo, oportunidad para sa pag-unlad ng karera at pagkakaroon ng flexible na mga benepisyo gaya ng healthcare at family support upang makaakit at mapanatili ang mga magagaling na empleyado. Number three, pagpapaunlad ng pamumuno. Ang mga leadership program na tumutugma sa Filipino values at may malinaw na landas para sa promosyon ay makakatulong upang makabuo ng matatag at loyal na workforce. So, next is pagsunod sa lokal na batas sa paggawa. So, mahalaga ang pagsunod sa mga lokal na regulasyon tulad ng holiday pay, minimum wage, at job security upang mapanatili ang mabuting reputasyon ng kumpanya at maiwasan ang mga legal na issue. Next is pagtuon sa cooperative social responsibility or CSR. Ang pakikilahok sa mga aktibidad para sa komunidad at kalikasan ay nagpapabuti sa imahe ng kumpanya at nagbibigay inspirasyon sa mga empleyado na mas magpursige at kanilang trabaho. So last is paggamit ng teknolohiya at inobasyon. Ang paggamit ng makabagong HR technologies para sa training at performance tracking ay makakatulong sa pagtaas ng efficiency at kasiyahan ng mga empleyado, particularly sa mga batang workplace. So, next slide po tayo. So, yon ensuring operational sustainability. IHRM established policies for legal compliance, ethical standard, and equitable compensation practices across region. This approach reduces risk, build and positive reputation in program stability and global operations supporting long-term growth. Diyan naman po sa ensuring operational sustainability, meron pong mga mahalagang hakbang tulad ng epektibong paggamit ng mga resources. Yan. Mahalaga ang pagtutok sa tamang paggamit ng mga likas at pinansyal na resources upang mabawasan ang gastos at masiguro ang pangmatagalang operasyon. Meron din po tayong pagbuo ng mahuhusay na programa para sa mga empleyado. So ito po ay ang pagkakaroon ng maayos na training, development at wellness program ay nakakatulong upang mapanatiling motivated at produktibo ang mga empleyado na nagreresulta sa mga maayos at tuloy-tuloy na operasyon. Then, meron din po tayong pagtutok sa employee retention. Ang pagpapanatili ng mahuhusay na empleyado ay makakatulong upang maiwasan ang madalas na turnover na may malaking gastos sa pangalap at training ng mga bagong empleyado. Meron din po tayong pagsunod sa mga regulasyon at patakaran. Mahalaga ang pagsunod sa mga lokal na batas at regulasyon sa paggawa upang maiwasan ang mga issue sa legalidad na maaari maapekto sa operasyon. Meron din po tayong pagtaguyod ng teknolohiya. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa HR operation ay makakatulong sa streamline and mga proseso at pagpapabuti ng efficiency na malaga sa pagtaguyod ng sustainability. Then, dako po tayo sa last which is yung pagsasagawa ng mga inisyatibo para sa kalikasan. Ang mga hakbang para mapangalagaan ng kalikasan at pagsuporta sa sustainability ay mahalaga upang mapanatili positibo ang imahe ng kumpanya sa komunidad. So sa kabuuan po ay mahalaga ang kombinasyon ng mga tamang pamamahala ng resources, pag-alaga sa mga empleyado at pagsunod sa batas para masigurado ang matagalang tagumpay at katatagan ng operasyon sa IHMR.
And in global economy, IHRM is fundamental in aligning HR strategies with international business goals and enabling organizations to thrive across border while remaining resilient, competitive, and cultural aware. Yun lang. 1.3 Key difference between domestic HRM and international HRM. Scope of operation. Sa scope and operation naman, tumutukoy dito yung mga saklaw na ginagawang gawain ng mga HR practitioner sa mga kumpanyang may operasyon sa iba't ibang bansa. Tulad ng recruitment and selection, training and development, performance management, compensation and benefits, employee relation, health and safety, career planning, diversity management, crisis management. Complexity of cultural adoption. Sa complexity of cultural adoption, tumutukoy naman dito yung mga hamon na pagkakaiba sa pag-a-adapt ng mga kumpanya sa mga iba't ibang kultura na sa iba't ibang bansa. Kagaya nito yung sa may mga seaman. Sa seaman is marami kang mga kasalamuhan na na iba't ibang lahi. Kaya kailangan mong i-adapt yung mga kultura at mga yung mga kinakain din nila ganun. Example na lang sa cultural difference, ayun nga sa may kultura nila, tapos sa language barrier naman. Different custom and tradition. Legal and regulatory compliance. Dito naman sa legal and regulatory compliance, tinutukoy naman dito yung pagkasunod ng mga kumpanya sa mga local at international na batas at regulasyon sa pagpapalakad ng mga empleyado. Example, sa mga batas at regulasyon, labor codes, tapos sunod, immigration laws, health and safety, data protection laws, contract laws, and human rights laws. Tapos sa talent accession mobility naman, ito naman yung tumutukoy naman dito yung mga process ng paghanap at pagpili ng empleyado at pagpapalipat sa kanila sa iba't ibang posisyon at lokasyon. Sa talent, yung requirements, selection, training and development, and talent development programs. Sa talent mobility naman, employee transfer, mobility programs, career opportunities, cultural adoption program. Yan. Compensation and benefits. Sa compensation and benefits naman, tumutukoy sa mga programa at patakaran na naglalayong bigyan ng patas na sahod at benepisyo ang mga empleyado. Kagaya dito sa compensation. Yung compensation, nandito yung example, salary, bonus, allowance, overtime pay. Tapos sa benefits naman, insurance, retirement plan, leave benefits, health and awareness program, training and development opportunities. Complicity and IHRM, exploring challenge like cultural diversity, legal variation, and language barriers. Managing a global workforce introduce unique challenge to add complicity to IHRM. Cultural diversity. So yung cultural diversity, ito po yung kapag mag-apply ka sa agency company, tapos yung mga HR ay gagawa ng training para sa mga employment para pagdating nila doon sa abroad ay hindi sila yung mahirapan sa magsilimuha sa mga tao. And then para maganda ang takbo ng team nila doon sa ibang bansa. So yung legal variation naman, yung kapag nag-apply ka na sa agency or papuntang abroad, kailangan malaman mo kung anong nakalagay sa kontrata mo, kung ilang hours ba yung pagtatrabuhan mo, tapos sapat ba, maganda ba yung benepisyo na binibigay ng company doon na pagtatrabuhan mo, and then yung workplace ba nila ay sumusunod sa safety requirements, and then yung local HR dito sa ating bansa, kailangan lagi silang update
para kung sumusunod ba ang company doon sa regulation. Language barriers. So yung language barriers, ito po yung dito pa lang sa Pilipinas, kailangan marunong ka sa mga lingway ng pang-ibang bansa. Halimbawa na lang, kapag doon sa mag-apply ka sa Japan, so kailangan marunong kang mag-Nihongo, salitang Hapon, para pagdating doon, hindi ka mahirapan sa pagkomunikasyon. And then, yun nga, kailangan dito sa Pilipinas pa lang, yung mga HR, tinitraining na ng mga employment, binibigyan din ng guide yung mga empleyado para hindi mahirapan. Key challenges in IHRM: cultural diversity and cross-cultural adjustment, navigating cultural difference to ensure productivity and cohesion. Navigating cultural difference is crucial in international human resources management. To ensure productivity and cohesion within a global workforce, key considerations include understanding cultural diversity. Yung sa cultural diversity po, ito po yung pagkakaiba ng mga kultura, pananaw, tradisyon at kaugalian ng mga tao sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang kultura. Mas nauunawaan natin ang mga aspeto ng buhay ng iba't ibang tao. Mahalagang malaman natin ito para malaman natin ang kanilang nakasanayan at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Next is cross-cultural adjustment. Sa cross-cultural adjustment refers to the process through which individuals such as employees, expatriates, students or immigrants adapt and become comfortable in new cultural environment. Next is pre-departure training. Ito po yung pagbibigay ng o pagsasanay o training ng isang individual sa kamalayan ng kultura. Tumutulong sa kanila na maunawaan ang iba't ibang kultura o tradisyon. Include po dito yung social etiquette, business practices, and cultural sensitivities. Promoting cohesion and collaboration. Dito naman po is yung a team or organization is essential for fostering a productive, positive, and high-performing work environment. It is refers to the process of encouraging employees to work together, effectively align their goal, and build strong relationship despite any difference in background, skills, or perspective. Sa promoting cohesion and collaboration po, under nyo po yung team building activities. Yung team building activities naman po is yung exercise or events designed to improve communication, collaboration, trust, and problem solving among members of a team or organization. These activities help build the relationship, encourage teamwork, and develop the skills necessary for effective collaboration. Yung purpose po ng team building is to help team member get to know each other and feel comfortable in a group setting. To improve critical thinking, collaboration, and creativity in finding solution. Tapos, to develop specific skill that enhance team performance and personal growth. Tapos yung next po is inclusive policies. Ito po yung mga alituntunin at action na pinatutup. Understanding legal and ethical compliance, managing the complexity of varying international labor laws, ethical standards. Managing legal and ethical compliance in HRM involves navigating the complexities of diverse labor laws and ethical standards across different countries. Key aspects included understanding varying labor laws. So nakapaloob dito yung sa atin sa Pilipinas, yung local labor laws natin is halimbawa doon yung 8 hours a day lang yung kailangan trabaho ng isang employee. Sa total nun sa isang linggo is 48 hours lang. So pagka sumobra doon, each overtime, that may bayad na yun. Tapos yun, employment contracts. Ayun nga, katulad ng sinabi ko, pagpapapirmahin ka ng kontrata ng
company, dapat na-meet niya yung labor codes. Halimbawa, yung sinabi ko katulad kanina, 8 hours a day lang. Pag naging 10 hours a day yon, yung sobra, yung sobra mong oras dapat binabayaran yon ng employer mo. Yun. Health and safety standards, nakalagay dito dapat dito is sinusunod ng employee yung health and safety standards. Dito yung halimbawa sa welding companies, dapat nagpo-provide sila ng PPEs, no? So nagbibigay sila ng instruction towards hazards, and i-inform nila yung employees nila kung ano yung dapat gawin. Safety instruction, dapat meron silang safety instruction. So, navigating ethical standards. Dito dapat yung employee pa lang dapat nakunguna na siya doon sa pantay na pagtingin kung saan man galing yung employee niya, dapat iisa lang yung tingin niya, no? Kung sabihin natin AITA man siya, yung ethical background niya is AITA, no? Kung ano man yan, dapat meron silang same opportunities na pagtingin, meron silang pantay na pagtrato doon sa company. So, anti-discrimination, yun nga. Enforcing strong anti-discrimination practices. Ensure a fair and respectful workplace. Training and awareness. Compliance training dito, no? Example dito sa mga BPOs o sa anumang trabaho, 'di ba? Like nag-aano sila agad, nagkakandak sila ng training bago ka magsimula. So dapat meron ganun yung ano mo, yung company na papasukan mo, may mga training siya, no, na i-educate ka niya kung ano nga ba yung rights mo as a employee and yung responsibilities mo dun sa company nila. Reporting mechanism, dapat nagpo-provide din or nagbibigay din ng channels ba yung employer pala, rather employer mo na pwede kang mag-report, no, sa mga incidents, concerns mo, na pwede kang magsalita, and yung safe place mo, no, para mag-report. Continuous monitoring and adaptation. Regular audits, conducting audits to assess compliance with local laws and ethical standards, updating policies, Balancing global consistency and local responsiveness, developing policies that are both globally consistent and locally adaptable. Developing HR policies that achieve a balance between global consistency and local responsiveness is crucial for organizations operating in multiple countries. Here's how to navigate this complex dynamic. Global consistency. Ito yung global consistency tumutukoy sa pagtataguyod ng mga pare-parehong polisiya, proseso at pamantayan sa buong organisasyon. Core values and mission. Ang layunin ng global consistency ay pag-isahin ang lahat ng miyembro ng organisasyon, anuman ang lahi, relihiyon o kultura, sa pamamagitan ng malinaw na misyon at mga halaga. Standardized process. Nag-i-implement ito ng standardized HR practices such as recruitment processes, performance management system, and training upang mapanatili ang tibay at kalidad. Local responsiveness. Habang mahalaga ang consistency, ang lokal na pagiging adaptable ay mahalaga upang matugunan ang partikular na pangangailangan ng kultura, batas at ekonomiya sa bawat merkado. Customizing policies, ito ang tawag kapag binabago ang mga benepisyo at inaangkop patay sa mga lokal na pangangailangan, batas at kultura ng bawat bansa. For example, sa Japan, based sa global policy, 15 leave per year ang nakasaad, pero sa Japan, meron lamang 12 na leave kada taon ang isang empleyado. At sick leave naman, nakadepende na sa company na mapapasukan mo kung merong bayad ang sick leave or wala. Engaging local stakeholders. Sa engaging local stakeholders naman, kabilang ang mga local manager at empleyado sa proseso ng pagbuo ng mga policy upang makuha
ang kanilang mga pananaw at mas maunawaan ang mga particular needs o pangangailangan at kagustuhan ng mga lokal na manggagawa. Hybrid approaches. Sa pamamagitan ng hybrid approaches, pinapanatili ang mga pangunahing prinsipyo at pamantayan sa buong organisasyon habang binibigyan ng kalayaan ang mga lokal na unit na i-adjust ang mga polisiya at proseso upang umangkop sa mga partikular na pangangailangan at kultura ng kanilang merkado. Framework policies. Bali dito, yung framework policy ang nagtatakda ng mga overarching principles at guide na binubuo ng buong organisasyon. Halimbawa, ang Global Performance Appraisal ay maaaring i-adapt upang isama ang mga local cultural considerations. Bali yung local considerations, ito yung mga aspeto ng kultura at tradisyon ng isang partikular na rehiyon o bansa na maaaring makaapekto sa mga proseso, patakaran at interaksyon sa loob ng isang organisasyon. Local autonomy. Ang pagbibigay ng autonomy sa mga lokal na HR team ay nagpapahintulot sa kanila na magdesisyon batay sa mga natatanging pangangailangan at kondisyon ng kanilang lokal na merkado o komunidad. Continuous feedback and evaluation. Employee surveys. Conducting regular surveys to gather employee feedback on HR policies and practices in different regions. Bali yung employee surveys ang pagsasagawa ng regular na survey upang mangalap ng feedback mula sa mga empleyado tungkol sa HR policies at practices ay mahalaga upang matiyakin ang local responsiveness at global consistency. Sa pamamagitan nito, malalaman ng organisasyon kung paano tinatanggap ang mga polisiya, kung may kinakailangang pagbabago at kung paano ito tumutugon sa lokal na kultura at pangangailangan. Performance metrics. Using performance metrics to assess the effectiveness of policies in achieving both global and local objectives leading to informed adjustment as necessary. Performance metrics. Sa pamamagitan ng paggamit ng performance metrics, pakikita ng organisasyon kung alin sa mga polisiya ang epektibo sa pag-achieve ng mga layunin sa global at lokal na antas. Kung kinakailangan, maaari itong mag-lead sa mga informed adjustments upang mapabuti ang mga polisiya at mas lalo pang tumugon sa mga pangangailangan ng organisasyon at ng mga lokal na merkado. Improve communication. Digital communication platforms. Tools like Slack, Microsoft Teams, and Zoom facilitate seamlessly communicate among employees across different time zones and locations, enabling real-time collaboration and the barrier posed by geographical distance. Yun, sabi dito, yung yung Slack tsaka Microsoft Teams tsaka Zoom nakakatulong daw sa pagpapadali ng komunikasyon. Lalo na sa mga mamalayo ng mga empleyado. Yan. Global collaboration tools. Yan, sabi dito yung tools daw na katulad ng Google Workspace at Trello ay tumutulong daw sa pag-share ng mga dokumento ng proyekto ng magkakasama. Talent management, application system, ATS, technology-enabled organization to streamline the recruitment process by automating job posting, managing applications, and tracking candidates across global market. That is identifying the best talent efficiency. Yung sabi dito, yung ATS daw, tumutulong daw sa mga kumpanya na gawing mas mabilis at maayos yung proseso ng pag-hire. Performance management software. Yan, sabi dito, yung management software daw, nagbibigay ng daan-daan na pagsusuri sa pagganap ng mga empleyado sa iba't ibang mga lugar na maaaring i-customize ayon sa lokal na pangangailangan. Next slide po.
training and development, e-learning platforms. Organizations can dev- leverage online training platforms, Coursera, LinkedIn Learning to provide employees with access to a wide range of training resources. This ensure consistent training opportunity for all employees regardless of location. Yun yung Coursera at LinkedIn learning ay nagbibigay daw ng mga nagbibigay daw sa empleyado ng mga access sa iba't ibang training resources. Virtual reality, VR, and augmented reality, AR. Yung sabi dito, yung VR at AR daw, makabagong paraan sa pagsasanay sa nagpapahusay ng karanasan sa pagkatuto, dahil na sa mga pagsasanay ng may mga kinalaman sa kultura. Data analytic, HR analytic tools, advanced analytic can be used to gather insight on employee performance, engagement, and turnover rates. This data-driven approach help IHRM teams make informed decisions regarding talent, management, and organization strategy. Yun yung HR analytic tools daw, gumagamit ng mga advanced na analytic para maghanap ng mga impormasyon tungkol sa mga pagganap at turnover ng mga empleyado na tumutulong sa HR teams na gumawa ng matatalinong desisyon. Predictive analytic, using predictive model, organization can identify potential issue related to employee retention, engagement, and performance, allowing for a proactive measurement to implemented. Yung sabi dito, yung predictive analytic daw, gumagamit ng modelo para hulaan yung mga posibleng issue. Nakakatulong din ito sa pagpaplano ng mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang mga problema. Next po. Compliance and record keeping. Cloud-based HR system. Digital solution can streamline compliance with local labor laws by automating record keeping and reporting processes. This ensures that organizations remain compliant across different jurisdiction without the complexity of manual tracking. So yung cloud-based HR system pala ay isa itong application or digital apps, kumbaga dito lahat nakatala yung mga record na isang empleyado na kung saan pwede lang sila lang yung nakaka-access. And then dito na rin pumapasok yung mga pasahod nila, yung mga benepisyo. Secure data management. Technology enables secured handle of employee data, ensuring compliance with global data protection regulation while providing access to authorized personnel. Yung secure data management naman, ito yung yung record ng isang empleyado ay nakatala na sa isang yung sa isang recording yung recording data na nandun na lahat yung kanyang mga impormasyon na hindi dapat pwedeng makalabas sa iba.